Maraming mga kahangahangang bagay sa ating mundo na nagpapatunay sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang isang halimbawa ng ganitong uri ng kahangahangang kaganapan ay ang paglitaw ng isang bahaghari sa kalangitan. Ano nga ba ang kahulugan ng bahaghari sa Biblia? Gaano ito kahalaga? Ang bahaghari ay isang arko o bilog at nabubuo pagkatapos ng ambon o ng ulan. Ang bahaghari ay mayroong mga sari-saring kulay na hindi maikakailang kamangha-mangha sa mata kapag ito ay lumilitaw. Halos lahat sa atin ay namamangha kapag nakakakita ng bahaghari, lalo na nung mga bata pa tayo. Madalas ang ilan sa atin ay napapaniwala sa mga maalamat na kwento tungkol dito. Halimbawa, may ibang mga bansa na naniniwala na ang bahaghari ay ang daan para makabalik sa lupa ang kanilang mga namatay na mga ninuno. At ang iba naman ay naniniwala na meron daw ginto sa dulo nito. May iba pang mga maling paniniwala dito. Naniniwala din na swerte daw ang bahaghari, kaya dapat mag-wish kapag nakakita nito. Ngunit hindi lamang ito dapat tingnan bilang isang alamat. Hindi ito dapat tingnan bilang isang swerte lamang o bilang mga katang-isip lamang. Ngunit kung gaano kaganda at katangi-tangi ang bahaghari, merong isang tunay at malinaw na paliwanag ang Biblia tungkol dito. At ito ay tunay na napakahalaga. Ang bahaghari ay unang lumitaw sa banal na kasulatan pagkatapos ng kwento ng pandaigdigang baha sa panahon ni Noe. Dahil sa patuloy na kasamaan ng sangkatauhan, nagpa siya ang Diyos na paulanin sa loob ng 40 days at 40 nights at nagkaroon ng napakalaking baha sa buong lupain. Nalipol ang lahat ng nasa lupa, maliban lamang sa isang lalaking nagngangalang Noe, kasama ang kanyang pamilya at isang grupo ng mga hayop na pinanatiling ligtas sa loob ng isang kahoy na arka. Matapos humupa ang tubig baha at makaalis si Noe sa bangka, pinagtayo siya ng altar at nag-alay ng handog na sinunog sa Diyos. Bilang pagsagot, ipinahayag ng Diyos ang pangakong ito kay Noe at sa kanyang pamilya. Ang Diyos ay nakipagtipanan kay Noe. Sa Genesis chapter 9 verse 11 to 17, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Mula sa talatang ito, makikita natin na binigyan ng Diyos ng espesyal na kahulugan ng bahaghari. Kaya sa tuwing nakikita natin ito, maaalala natin ang pangako ng Diyos na hindi na muling sisirain ang lupa sa pamamagitan ng baha. Ang isa rin sa mga pinakamahalagang simbolo ng bahaghari ay ipinapakita dito ang isang magandang pangako ng biyaya at habag ng Diyos sa mga tao. Iniligtas ng Diyos hindi lamang sina Noe, kundi pati na rin tayong mga tao. Binigyan niya ang sangkatauhan ng parehong pagkakataon upang magsimulang muli. Ipinapaalala sa atin sa paglitaw ng bahaghari ang isang pag-asa at pangakong biyaya, kasama ang biyaya ng Panginoong Hesus upang mamatay sa krus at bigyan ng sangkatauhan ng isang kamanghamanghang pagkakataon na makaligtas sa hatol ng kamatayan. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pangakong biyaya na ito ng Diyos, may pagkakataon tayo na masaksihan ng kanyang kaluwalhatian balang araw, tulad ng nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Sa Ezekiel chapter 1 verse 28, kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at narinig ko ang tinig ng isang nagsasalita. Ipinapaliwanag dito na tulad ng pagkamangha sa isang bahaghari, gayon din naman ang pagkamangha ni Ezekiel sa kaluwalhatian ng Panginoon na nakita niya sa kanyang pangitain. Dito ay hinihikaya tayo na may pag-asa na isang araw ay mamamasdan din natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang isa pang talata tungkol sa bahaghari ay mababasa sa Pahayag chapter 4 verse 3. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nais ng talatang ito na malaman natin ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, nalaman natin na ang bahaghari ay isang tunay na tanda ng pag-asa sa harap ng paghatol noong panahon ni Noe. Sa huli, nakikita natin na kapag may nangyayaring trahedya sa ating buhay, maaari tayong magkaroon ng buong pagtitiwala na may pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos sa Biblia ay totoo at ang kanyang biyaya ay tunay na kayang talunin ang kasalanan. Sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay nakurunahan ng tanda ng tipan o pangako ng biyaya.
Gayon din naman ang bahagahari ay isang paalala ng patuloy na presensya ng Diyos sa ating buhay. Alam natin na kayang sirain ng Diyos ang lupa, ngunit alam din natin na maaari niyang simulang muli ang mga bagay. Oo, ang bahagahari ay simbolo ng pag-asa, ngunit ito rin ay tanda ng kumpletong otoridad ng Diyos sa ating buhay. May pag-asa sa ating pagsunod sa Kanya. Ngayon, kapag nakakita ka ng bahagahari sa kalangitan, hindi mo na lamang iisipin na simbolo ito ng swerte, ngunit ito ay tanda ng pangakong biyaya ng Panginoon. Dito ay maaalala din natin ang katotohanan na hinahatulan ng Diyos ang kasalanan tulad ng paghatol niya sa panahon ni Noe. Gayunpaman, nakikita rin natin na ang Diyos ay maawain at gumagawa ng isang pangako ng biyaya. Mga kapatid, kung titingnan natin ang bahagahari bilang simbolo ng Panginoong Hesukristo, makikita natin na ang mga tumatanggap sa Kanya ay tumatanggap din ng kaloob ng kaligtasan at biyaya. Makikita mo ito bilang tanda ng pag-asa para sa lahat ng nananampalataya, gaya ng gusto ng Diyos. Hayaang ipaalala sa iyo ng bahagahari na iyon ang hindi maipayag na kagandahan ng Diyos at ang Kanyang kalikasang tumutupad sa pangako. Ngayon nalaman natin kung gaano kahalaga ang bahagahari. Ito ay isang simbolo ng pag-asa at pangako na nagpapaalala sa atin ng kagandahan at kababalaghan ng kalikasan. Ipinapaalala rin sa atin na matatapos ang isang bagyo uuno sa ating buhay at maaaring magkaroon ng magandang bahagahari, isang magandang pag-asa at pangako. O Diyos, dalangin ko na ang bawat taong nakikinig ngayon ay malaman na ang iyong kaluwalhatian ay lampas sa aming pag-unawa, na walang paraan na maaari naming isipin ang iyong katakilaan at ang iyong kagandahan at karilagan. Kami ay lubos na namamangha at nananalangin. Tulungan mo kaming mamuhay ng may ganitong pakiramdam ng pagkamangha at mahalin ang iyong salita bilang nagsasalita sa amin. Idinadalangin namin na mas lalo mo kaming buuhin at umasa na mapagmasdan ang iyong kaluwalhatian balang araw. Gawin mo kaming higit na banal, higit na mapagmahal at higit na katulad mo. Nananalangin kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.